Ito na guys yung controversial na Dixel XR30CX. So pinagana ko yung evaporator fan at yan may load siya ngayon. Dito yan connected. Yan sa terminal number 2 na normally open. Ngayon naka-close siya dahil activated yung evaporator fan natin at yun yung kanyang neutral. Okay? Yan yung neutral niya. Ito yung line niya. Kaya gumana siya. Ayan ha. Ngayon, dahil ang promise ko is gagawin ko pa itong freezer. Assuming na namali ko yun ng bili. Dapat ang bilhin nyo yung kung pang freezer kayo, tignan nyo na mayroong relay para sa evaporator fan at mayroong ding relay para sa defrost heater. Ngayon dito wala kayong makikita. Ngayon, tutulungan ko lang kayo paano nyo gawing freezer ito. Just in case na namali kayo ng pili. Ngayon, tingnan nyo. I-defrost ko siya, ha? Okay. So, naka-defrost siya. Pero, namatay ito. Yan din ang gagamitin ko. Yan din ang gagamitin ko para sa defrost heater. Ngayon, ito ang load ko para sa defrost heater. Wala tayong defrost heater, ha? Ito rin ang gagamitin ko. Ngayon, tingnan nyo lang. Napakasimple lang. Ngayon, pasukan natin yung code para magawa natin ito as a heater, ha? Load lang ito as a heater. Yan ang load ko para sa heater. Ngayon, pasukin natin sa mga bago pa lang. Press set and R down button for 3 seconds. Another set and R down button for 7 seconds dahil meron itong hidden menu na kailangan natin pasukin. Nandun lahat yung program. Right? Then, punta na tayo kagad doon sa code. Ayan. Nagtuturo naman tayo eh. Marami na inis, ba't daw ako nag-i-English? Okay, ito na. Preset ko lang yan. Papalitan ko ito ng defrost. O, pinindot ko lang yung lower down button. Pwede nyo pindutin itong up para makita nyo lahat kung anong meron dyan. O, and then wala na. Di balik tayo dun sa defrost. Oh, defrost na yan. I-press ko lang yung set. Memorize na. Okay, na-memorize na yan. Antay lang tayo. 15 minutes inactivity. Babalik din yan sa display. Nagpa-flashing na kasi yung tapos na siya mag-defrost. 1 minute lang linagay ko sa defrost. May tutorial kasi ako. At ginawa ko lang yan 1 minute yung defrost time niya. O defrost duration. Na yun yung MDF. Ngayon, naglagay din ako ng value para sa draining time niya. Yung mga na-condensate is malalaglag pupunta sa pan para pag umandar na yung compressor at yung evaporator fan is hindi niya i-scatter yung tubig. So naglagay ako ng 2 minutes naman na delay para doon. So i-reset lang natin. Huwag natin siya antayin dahil matagal yan. At pwede natin subukan i-defrost ito guys, ha. I-press ko tong symbol na yan at magdi-defrost yan. At tignan nyo yung load natin kung gagana yung load natin. Ayun, no, gumana yung load natin, no. So assuming na ito na yung heater natin. Ngayon ang gagawin nyo naman, yung evaporator fan nyo is isasama nyo na dito sa line 5 na para sa compressor. So magagawa nyo na siyang freezer. Make sure lang na kaya ng control nyo ito 16FFLA 16FLA. Make sure lang na kaya ng relay na nasa loob ang compressor nyo. Halimbawa compressor is 1.8 lang, kaya niya yan 1.8 HP plus evaporator kahit double na ganyan pa, pagsabay nyo na. Okay? Ang mahalaga kasi dito is meron kayo dapat defrost heater. Pag may defrost heater kayo, hindi na kayo mag-ice formation. Kailangan natin ng defrost heater para sa freezer. Okay? Pag chiller kahit wala. Ngayon, since sabi ko gawin natin itong freezer, is baguhin natin yung set point. Dahil ang set point nito is naka-chiller. Okay, 1 degree Celsius yan. Ngayon,
para magawa natin itong freezer is gawin natin yung basic lang. Just simply press set. Yan, i-press nyo lang yan, long press. Kapag nagfa-flashing na yung degree Celsius, pwede na daw yung baguhin. Ngayon, baguhin na natin. Lower down button. Okay. Meron yung iba, negative 17 lang sila. So, wala tayong problema doon. Negative 17 lang kayo. Meron naman kami, negative 21 dahil ito ay compliant ng HACCP. At actually, negative 23 pa nga yan eh. So, negative 23 o 21 nyo lang, then press set at nasa freezer na kayo. Yung mga defrost setting, ilagay nyo na lang sa default, gagana na yon. Naka-default naman mga yon. Ngayon, kung advanced na kayo at naiintindihan nyo na, gawin nyo yung IDF na yung defrost cycle, gawin yung every 5 hours or 4 hours. Okay? Then yung MDF, either gawin yung every 20 minutes or 25 minutes. Then, okay na yon. Right? So, naka-freezer setting na tayo. Beginners setting. Okay? Ako, beginners naman ako. So, parehas tayo. Beginners setting. So, involved din tayo doon. Thanks for watching everyone. Sana nakapaglingkod tayo sa mga Tagalog. Sana marunong din kayong mag-appreciate. Sana yung mga nagko-comment, makita ko naman na naka-follow na kayo. Hindi yung nag-heart lang kayo. Okay, anyway, yung mga nag-heart at saka yung mga nag-share is appreciated ko na yon. Laking bagay na nun para sa akin. Well compensated na tayo nun. So, itong mga tinuturo ko, just in case na namali kayo ng bili. Okay? Nangyayari yon, namamali tayo ng bili. Kala natin para-parehas. Magkakaiba yan, ang daming model ng Dixel mga idol. Naka-design kasi ito pang chiller lang. At pwede din pang hot equipment. I guess, nakapaggawa na tayo nito. Ginawa ko yata siyang boiler or ginawa ko siyang dough proofer. Pwede yung gawin itong pang boiler mga idol. Thanks for watching.